Napansin ni Will ang mga bilog ng mahika sa langit at agad na naalala ang mga gate na nakita nila sa ika-11 palapag. Mula rito, sumulpot ang mga halimaw at winasak ang paligid, nadamay pati mga inosenteng dumalo sa pista. Nagbabala ang ilang salamangkero ng Fire Faction na ang mga ito ay mga Dino Burrows, mga nilalang mula sa kailaliman ng dungeon. Agad lumipad si Clary upang makipag-ugnayan kay Raj Holland ng Fire Faction. Ipinabatid niyang magtatayo siya ng mga harang kaya kailangan nilang mag-encanto agad. Umasa si Raj sa kanya at inutusan ang kanyang pangkat na maghanda sa ganting atake. Hindi nag-aksaya ng oras si Clary at ipinatawag ang Queridos Guardianes, nagpadala ng maraming tagapagtanggol sa himpapawid laban sa mga Dino Burrows. Nagsimula ang sabayang engkanto ng Fire Faction, at iniutos ni Raj na ipaubaya sa mga bantay ni Clary ang unahan. Sama-samang naglabas ang mga ito ng makapangyarihang apoy na Fried Rachel. Samantala, mula sa malayo, pinagmamasdan ni Lihana at Wine ang nangyayari habang pinoprotektahan ang ilang bata. Labis ang pagkabigla ni Wine sa dami ng mga tagapagtanggol ni Clary. Si Cyan naman ay namangha sa lakas ng Fire Faction matapos nilang durugin ang biglaang pag-atake. Ayon kay Lihana, ito ang tunay na kapangyarihan ng mga mataas na salamangkero ng tore. Pagkatapos ng pag-atake, iniutos ni Raj na siyasatin ang pinagmulan ng mga bilog ng mahika dahil may utak sa likod nito. Ngunit nang mawala ang usok, nakita nilang buhay at walang pinsala ang mga Dino Burrows. Hindi makapaniwala si Raj, ngunit agad siyang naglabas ng mas malakas na apoy. Sa kabila nito, lumabas ang halimaw ng walang gallows. Gumamit pa siya ng El Torres Gardeleng, ngunit natabunan ng apoy ang kanyang paningin. Mula sa himpapawid, sinubukang balaan ni Clary si Raj na tumakas, ngunit huli na, bigla siyang sinugod ng halimaw at hinati sa dalawa. Napatigil ang lahat sa sindak. Napagtanto ni Clary na walang epekto ang mahika dahil ito'y pinapawalang bisa. Kahit ang kanyang mga tagapagtanggol ay walang laban sa lakas ng Dino Burrows. Hindi nagtagal, isa sa mga ito ang biglang sumulpot sa harap niya. Nakaiwas siya at napansin ang espada, isang Mage Slayer. Samantala, sa Regard Magical Academy, iniulat kay Cauldron ang kaguluhan. Hindi mapigilan ang pagsalakay, ubos na ang mga bantay ng tore, at marami ng sibilyan ang nasawi. Sa kabila ng panik, kalmado niyang sinuri ang sitwasyon at napagtantong ang Mage Slayer na dinala ni Finn ay malamang maramihang ginawa at ginamit sa labanan. Dahil sa paggamit ng mga gate, pinaghihinalaan niyang ito rin ang nasa likod ng nakaraang insidente. Ngunit malinaw na hindi ito gawa ng iisang tao, planado ang lahat, lalo na't itinapat sa pagtatapos ng Terminia. Nang may magmungkahing magpadala ng puwersa ang akademya, agad itong tinanggihan ni Cauldron. Napagtanto niyang panlilinlang lamang ang kaguluhan sa kabisera, kaya iniutos niyang depensahan ang tore. Sa tore, nalaman ng Magavander na sila ang tunay na target. Matapos itayo ang dakilang harang, halos maubos ang lakas ni Alfaria at ng iba pa. Ayon kay Eleanor, ang Terminia ang tanging araw na mahina sila, kaya iyon ang sinamantala ng kalaban. Nag-alok si Lugel ng tulong bilang suporta, ngunit pinatahimik siya ni Aaron at binyantaan pa. Tinawag niya itong kahihiyan at ipinagbawal ang pagkilos ng walang utos. Nang tanungin kung manonood na lang sila, kinumpirma ni Aaron na ganoon nga at ipinagbawal ang pag-alis sa tore. Kapag bumagsak ang harang, lulusab ang Celestial Host at maglalaho ang mundo sa abo. Samantala, nagreklamo si Marze kay Headless dahil hindi lumalabas ang Magavander sa kabila ng pain. Sagot ni Headless, masdan na lang muna ang kaguluhan bilang isang engranding palabas. Habang lumalala ang sitwasyon, nasindak si Iris sa pagkapunit-punit ng mga mamamayan. Nang marinig ang iyak ng isang bata, nakita niyang sinusubukan nitong iligtas ang ina mula sa mga guho habang papalapit ang halimaw. Agad siyang umatake gamit ang mahika, ngunit ito'y ibinalik ng espada ng halimaw. Natarante siya, ayaw niyang makapatay ng inosente gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, bago umatake ang Dino Burrows, naputol ang braso nito sa isang iglap, si Will ang sumaklolo. Muli niyang naisip kung bakit malupit ang mundong ito sa mga espada. Kahit may hinanakit siya, hindi niya hiniling ang ganitong trahedya. Kaya pinili niyang gamitin ang lakas upang ipagtanggol ang inosente at lumaban ng walang takot. Hinabol siya ni Rusty at sinabihang targetin ang may mga espada. Nang sumugod ang isa,
Agad itong pinabagsak ni Rusty gamit ang Crystal Wreath. Ipinaalam niyang kaya ng mga salamangkero ang iba, kaya si Will ay tutok sa may Mage Slayer. Sumunod si Will at hinarap ang isang Dino Burrows. Sa isang banggaan ng espada, nagawa niyang hatiin ang halimaw at ang Mage Slayer nito sa iisang hiwa. Namangha si Iris at naisip na kaya niyang talunin ang mga ito, ngunit hindi niya kakayaning mag-isa. Biglang nakipag-ugnayan si Aaron kay Iris at ibinigay ang kanyang awtoridad. Inutusan siyang tawagin ang mga duwende at itigil ang karahasan. Agad siyang sumunod at ipinahayag ang utos ni Noah bilang isang watcher. Sa utos na Gordir, inalis ang pagbabawal sa pakikipaglaban ng mga duwende. Sa buong lungsod, kumalat ang kautusan, magtulungan ang mga salamangkero at duwende upang lipulin ang lahat ng halimaw. Agad tumakbo si Werkner upang hanapin ang mga duwende at hilingin ang kanilang lakas. Nagreklamo si Donan dahil agad silang pinagtatrabaho sa simula pa lang ng taon. Pinatigil siya ni Gina at inutusan ang lahat sa kanyang tavern na sumama sa pagliligtas kina Will. Habang papunta ang mga duwende, ginamit ni Edward ang Dax Darbans laban sa mga Dino Burrows na walang espada at madaling pinabagsak ang mga ito. Inutusan niya ang iba pang salamangkero na ipaubaya sa mga duwende ang may sandata at targeten ang natitira. Pati ang mga estudyante ay pinakilos niya, kulang sila sa tao, kaya kailangan nilang maging sandata para sa mamamayan. Nag-alinlangan ang mga estudyante dahil kahit mataas na salamangkero ay kayang talunin ng mga halimaw. Sa gitna ng takot, hinarap ni Lihana ang tatlong Dino Burrows at umatake gamit ang makapangyarihang engkanto. Namangha ang mga nanunood, ngunit napagtanto niyang kahit iyon ay hindi sapat para mapabagsak agad ang halimaw, kaya nagpatuloy siya sa pag-atake. Matapos pag-aralan ng isang may Mage Slayer, naunawaan niyang nawawala ang anumang mahika na lalapit dito. Hindi malinaw kung sinisipsip o pinapawalang bisa, ngunit tiyak na nakamamatay ito sa mga salamangkero. Dahil dito, nagbago siya ng taktika at humingi ng tulong kay Colette. Sinubukan ding tumulong ni Wine, ngunit maging ilusyon niya ay nawawala sa espada. Ayon kay Julius, hindi sila tatagal hanggang dumating ang mga duwende, kapag napagod ang Vanguard, tapos na sila. Tumutol si Wine at sinabi na kapag pinapawalang bisa ng kalaban ang mahika, bumabagal ito sandali, kaya dapat silang magpakawala ng sunod-sunod na atake upang pigilan ang galaw. Sumunod sina Wine at Julius, walang tigil na nagpakawala ng mahika. Nang gumana ito, lalo pa nilang pinaigting, pinipilit ang ibang halimaw na magsilbing panangga. Isinagawa ni Colette ang plano ni Lihana kahit labag sa loob, giniba niya ang monumento ng dating Maga-Vander na si Viola. Umiiyak siyang humingi ng tawad habang ibinabagsak ito sa mga Dino Burrows. Ayon kay Julius, tiyak na may kaparusahan ang ganitong gawa. Naunawaan ni Wine ang plano, hindi kayang pigilan ng halimaw ang pisikal na bagay na walang mahika. Dahil dito, inutusan ni Lihana ang lahat na maghagis ng bato at anumang makukuha, at pinaulan ng pag-atake ang mga Earth Mage. Hinikayat niya ang mga nag-aalinlangan na gawing pamilyar ang hindi nila nauunawaan. Mula sa itaas, pinuri ni Clary ang mga estudyante at binigyan sila ng perpektong marka. Iniutos niyang magsama-sama sa paligid ng Earth Mages at bumuo ng depensa dahil paparating na ang mga duwende. Samantala, aliw na aliw si Headless sa nangyayari. Inamin ni Mars na nasaktan sila nang matuklasan ang lihim nila, at may nakatakas pang may dalang Mage Slayer. Sinabi ni Headless na mabilis umangkop ang ilang salamangkero, kaya kumalat na ang impormasyon. Kung nakagawa sana ng panlaban ng instituto, iba ang kalalabasan. Ngunit dahil wala, napilitan silang ilabas ang kanilang alas. Matapos pabagsakin ni Will ang isa pang Dino Burrows, biglang bumukas ang gate sa harap niya. Lumabas ang isang Dinder at agad siyang tinarget. Sa isang hakbang pa lang, nabasag ang semento, at sa isang suntok ay pinalipad si Will, bumangga sa mga gusali. Sinundan pa siya nito habang sugatan na siya. Samantala, natagpuan ni Finn sa kailaliman ng dungeon ang mga gumagawa ng Mage Slayer. Matapos patumbahin ang karamihan, tinangkang interogahin ang huli, ngunit tumawa lang ito at sinabing huli na, pain lang sila. Pinatay niya ito bago matapos magsalita at napagtantong may nangyayari sa ibabaw. Nakatayo muli si Will ngunit sinalubong ng Dinder mula sa himpapawid. Kahit na ipagtanggol niya ang sarili, ramdam niyang mas malakas ito kaysa sa Grand Duke. Mula sa langit, kinilala ni Clary ang nilalang, isang Dinder mula ika-40 palapag,
kilalang pumatay kahit ng mga dating Magavander. Ipinagmalaki ni Marze na 50 sa kanilang tauhan ang napatay para lang mahuli ito. Ngayon, pakakawalan nila ito. Pilit lumalaban si Will ngunit kahit makaiwas, tinatangay pa rin siya ng lakas nito. Hindi ito kalabang kaya niyang harapin ng direkta, kaya napilitan siyang umatras. Ngunit nang makita niyang may 2 estudyanteng malalagay sa panganib, agad siyang sumaklolo. Nakaligtas ang mga ito, ngunit siya ang naging target ng halimaw. Bago siya tuluyang tamaan, sumulpot si Donen at itinulak palayo ang Dinder. Dumating na rin ang mga duwende upang tumulong, ayon sa utos ni Iris na tipunin ng lakas sa timog kung nasaan si Will. Biglang inilabas ng Dinder ang core nito at sinimulang sipsipin ang bakas ng ibang halimaw. Napagtanto ni Edward na bitag ito, ngunit huli na. Ipinaliwanag ni Headless na kayang kainin ng Dinder ang kapwa nito upang lumakas. Sinubukang pigilan ito ng mga duwende ngunit pinigil sila ni Marza. Habang nagbabago ang anyo ng halimaw matapos sumipsip ng lakas, naglabas ito ng mga matutulis na spike na tumagos sa katawan ng mga duwende. Naunawaan ni Will na ang mga halimaw ay ginawang sakripisyo upang palakasin ang lihim na sandata. Kinumpirma ni Headless, ang pista ay seremonya at ang lungsod ang altar. Alam ni Will na walang laban ang mga salamangkero at duwende. Kung may pag-asa man, iyon ay ang kapangyarihang ginamit niya laban sa duke. Hindi na kailangan pang sabihan si Rusty, alam na nito ang gagawin. Ngunit bago siya makatulong, biglang sumulpot ang Dinder at pinutol ang kanyang braso. Sa galit, sumugod si Will ng walang pag-iingat ngunit muli siyang pinabagsak. Habang nagpapatuloy ang labanan, inutusan ni Rusty si Kiki na hanapin si Colette at nangakong poprotektahan si Will. Patuloy na lumalaban si Will ngunit walang epekto ang galit, plano, talino, o kasanayan niya. Sa harap ng halimaw, wala siyang magawa, pakiramdam niya'y wala siyang silbi. Muling umatake ang Dinder, ngunit bago tumama, itinulak siya ni Rusty at iniligtas. Sinabi nitong mananatili siya sa tabi niya. Sa harap ng kanyang mga mata, napyunit ang katawan ni Rusty ng Mage Slayer ng halimaw. Nang abutin niya ito, naglaho ang kamay nito, iniwan si Will na hawak lamang ang kanilang mga alaala.